Pakilala ko si Post Commander ng KA na si Nagdir Anodin, 29 years old. Batang-bata, motivated na kapgo. Pero isa siya sa mga naging biktima na gustong-gusto niya mag-aral. Kaso nga dahil sa kaguluhan ng Abu Sayyaf, hindi na niya natapos yung pag-aaral. Kaya gusto kong ikwento niya yung ano yung epekto ng gulo sa katulad niya na kabataan ka pa noon na Yes, sir. dahil sa gulo, hindi mo natapos yung pag-aaral na pwede naman sana, di ba? Yes, sir. Okay. Pakilala mo sarili. Ako si Nagdir Anodin, Tagaigasan, Patikul, Solo. Hindi ko po natapos yung pag-aaral ko, sir, dahil sa kaguluhan noong panahon 2019 hanggang 2024. Yung nga, sir, hindi ko natapos. Dahil sige. sa wala nang panggastos, sir. Yung mga pamilya ko, sir, taga-probinsya lahat. Tapos hindi na sila, sir, makakyat dahil sa mga Abu Sayyaf. Kung makita sila, sir, ng mga Abu Sayyaf doon, na patayin din sila. Akala ng mga Abu Sayyaf, sir, isumbong sila sa mga sundalo, sir, nung panahon na yun. Kaya yung mga magulang ko, sir, hindi sila talaga makakyat doon. Ano bang meron kayo doon, Nyug? Meron kami, sir, nyug. Saka yung lupa namin, sir, nandun din sa Kabuntaka, sir. Doon ang pangkabuhayan ng pamilya mo noon, nung panahon na yon. Doon kayo binubuhay ng parents nyo. Yes, sir. Doon kami, sir, binubuhay, sir. Halimbawa, sir, kupras, magtanim ng mga kamanting kahoy. Sa Kabuntakas lang talaga yun? Kabuntakas, sir. Sitio, Barangay Kabuntakas. Siyempre ikaw naapektuhan, gusto mo matapos, yes, kasi sir. wala nang panggastos, sir, pamilya ko, sir. Tigil talaga. Tigil talaga, sir. Pero ano ka talaga? Taga-Igasan talaga. Igasan. Ikwento mo nga, ano ba si Igasan? Kasi yung mga special forces, napabakbak dyan sa inyo. Yes, sir. Ikwento mo nga. Yung Igasan, sir, nung panahon napabakbak doon ng 13 special forces, sir. Pumunta sila sa bahay ng Kuan kasi marami rin mga taga doon na may pamilya sa Kuan, sa Abu Sayyaf. Nung panahon na yun, sir, nagbaba yung Kuan doon, yung mga Abu Sayyaf doon sa Igasan. Tapos, mga alas 6 yun, sir, siguro. Nagkabakbakan na sila kasi gabi na. Kami, sir, nag-anuhan na kami. Takbuhan na kami doon kasi malapit lang ba? Malapit lang, sir. Buti na lang, natulungan ng 13 Special Forces Company ang mga tao doon, yung mga bata, naanuhan nila, sir. Na-safety nila. Kung hindi nila na-safety, wala. Ubus lahat siguro yung mga sibilyan doon, sir. Kasi Igasan naman, tabi ng ano? Kabuntaka, sir. Sa baba ng Kabuntaka, sir. Igasan na yan. Barangay Igasan. Yan, sir. Ikaw nun, bilang sibilyan nun, parang... bilang sibilyan ako, sir. Kakauwi ko lang sa Luzon, sir. Kasi doon man ako sa Luzon. Nagtrabaho. Pumunta ako, sir, doon. Kasi, siyempre, kahit dito man ako sa amin, di na kami makapag-trabaho doon sa lugar namin, sir. Kaya naghanap ka ng trabaho sa Luzon. Na kami ng ano, sir. Ngayon, nung nasa Luzon ka, ikumpara mga yung Luzon tsaka lugar nyo. Yung parang... Nakaganda, sir, ng Luzon. Hindi katulad nung panahon nung girap pa dito sa amin, sir. Ang Luzon, kahit matulog ka sa gilid ng kalsada, sir, walang mangyari sa'yo na masama. Sige nga, kasi sa Luzon kasi parang normal yon, pero dito sa inyo kasi, hindi pwede yon. Hindi basta-basta yon. Yes, sir. Anong kinagisnan mo na mundo na gano'n? Yung parang, sabi mo, di ba, sa Luzon pwede kang matulog sa tabing yes, daan. Dito hindi pwede yun. Hindi pwede, sir. Kasi pag natulog ka dito, sir, hindi mo alam yung magakuha sa'yo. Minsan, kung mayaman ka, hostage ka ng mga ESG noon. Hindi ka Ang malaking pasasalamat namin, sir, ngayon, yung mga mayayaman na tao sa ibang bansa, makapasyal na dito sa lugar namin. Oo nga eh. Yun ang gustong-gusto namin na, sir, malaking pasasalamat namin, sir, sa tropa na peaceful talaga yung Kuan. At saka kami, bilang kapgo, tumulong din para ma-peaceful yung bayan at saka barangay namin, mga anak namin, mapaaralan na namin. Hindi na matulad sa amin noon ba, sir? Yun ang Kuan namin. Gusto namin talaga, sir. Hindi, kasi nung pagpunta ko rito sa barko, medyo,
Ang dami na. May mga kapwa ko taga Manila na Yes, sir. pumupunta ng Sulu na ako mismo halos di makapaniwala eh. Kasi ang gaganda nga naman ng beach dito. Yun na nga, sir. Karamihan ngayon, sir. Ganda na yung mga beach, saka yung mga falls. Doon sa lugar namin, sir, may bagong falls doon, yung tinatawag na Astig Falls. Mm. Doon, bumibisita doon yung mga general minsan, sir. Mm. Yung bumibisita doon. Iwan ko na lang yung mga artista kasi hindi ko pa nakita doon, sir. Pero yung ganon, 'di ba, kung walang kapayapaan, Wala talaga, sir. walang turista rito. Wala talaga, sir. Pag walang kapayapaan, iwan ko lang, sir, kung anong mangyayari sa mga tausog dito sa lugar namin. Kasi Sige. yun ang malalaking pasasalamat namin talaga, sir, nung na-peaceful talaga. Hindi, parang Yung Sulu. saya-saya mo na nag-peaceful. Kasi Masaya talaga, sir. Kasi ang gusto ko hindi na maabutan ng magiging anak ko. Mga anak ko yung mga kaguluhan na ranasan namin. Kasi halos kaedad mo ang Busayap eh. Oo nga, sir. Minsan, bata pa sa amin, sir, yung mga abusayap. Mga 20 years old pa, sir. Abusayap na. Yung malaking pasasalamat ko din, hindi din kami nakuha nila na magsama doon. Kasi yung mga iba, sir, kunin nila yan yung mga sibilyan Paano? na bigyan ka ng pera para mag-abusayap ka. Ganun, Oo, ganun ganun, yung sir. pang-recruit nila. Pang-recruit. Kumbaga sa Ano atin na may papers ba, sir? Ganun yun. Pero ang pasasalamat namin din na hindi din kami nakuha nila. Paano mo naiwasan ng Abusayap? Naiwasan ko, sir, yun. Kasi sabi ng papa ko, Mm. kasi kay isang anak ako ng papa ko, sir, sabi ng papa ko, huwag kang sumama dyan. Kasi masisira ang buhay mo. Kahit may pira ka na, doon ka sa bukid, wala ka rin man mabili. Wala ka Hindi rin ka tulad kalayaan. ng sundalo, kahit doon ka sa bukid, may maghahatid sa'yo ng, limbawa, pagkain, hindi ka masishort sa akon. Yun nga, sir. Na parang ikaw ngayon, hindi kasi katulad mo, kapgo ka, yan katulad mo ganyan bata, tapos ganyan na ka-motivated na depensahan yung nasa saan ka ba ngayon? Sa Kabuntakas ka? Kabunta ka, sir. Minjay Patrol Base, sir. Hawak kami, sir, ngayon ng Delta Company. Yung Minjay Patrol Base, yun yung pinakamataas, di ba? Yes, sir. Yun na, sir. Ikwento mo nga gaano kataas siya at bakit kailangan nandun kayo? Siguro, sir, kailangan nandun kami kasi parang gawin nyo nata, sir, pag may mag-tourist doon, na kami yung security doon. Kasi kami yung pinakamataas. Bakit maganda ba yung taas? Maganda talaga, sir. Tanaw na tanaw mo, sir, yung mga isla, katulad ng mga Minis Island. Pasilan, sir, minsan makikita pag maganda yung kwan. Doon, sir, sa patrol base namin, sir. Okay talagang ilan kayo doon? Marami-rami rin. 2 team kami, sir, doon. Kasi, sir, sa isang duty, sir, 2 team sa loob ng patrol base namin, sir. Pag abot, sir, ng 20 days, 10 days na kuha nila, balik na naman, uwi na naman ang isang team, sir. Mag-abot-abot kami sa loob, sir. Na ikaw bilang post commander, ikwento mo nga yung mga responsibilidad mo kasi marami kang tao, mas matanda sa'yo siguro. Yes, sir. Mayroong matanda sa akin, sir. Ikwento mo nga. Yung ganun, paano ka maging leader ng mga kapgo? Na nga, sir, ako, yung ginawa ko lang yung utos sa akin, sir, ng mga katulad ng kadre namin, na ginawa nila akong post commander kahit may edad sila sa akin, sir. Kasi ang trabaho ng post commander, sir, mahirap din, sir, kasi pag yung tao ko, sir, nagkamali, ako talagang mananagot doon, sir. Kaya dapat maayos ko silang lahat, hindi sila makagawa ng mga kasalanan, lalo na sa trabaho namin, sir, bilang kapgo. Yun lang, sir, yung masasabi ko sa pag-post commander ko, sir. Sunod lang, sir. Sunod na sunod Yes, na. sir. Pero masaya ka na, mabubuhay mo na ba yung pamilya mo sa 12,500 na sweldo mo ngayon? Yes, sir. Mabubuhay na, sir. May matira na kahit kunti-kunti pa, sir. Kasi kami, sir, alam mo naman, sir, minsan yung sahod namin delay na mga 2 months, madili yung ano namin. Pero okay na yun. At least may pambayad na kami sa mga utang namin, sir, sa mga tindahan. Masaya na kami nun, sir. Pero hindi ka ba kinakabahan na bilang post commander, leader ka ng mga kapgo, at kung may naglaylo lang ng mga abusayap, maaari ikaw ang pagdiskitahan din nila? Hindi naman, sir. Kasi, sir,
bago kami sir nagkuha. Kasi yung mga malapit din doon ng mga pamilya namin, kumbaga sir na may mga Abu Sayyaf magkuha, magsabihan sa amin sir, magtawag na huwag kayong bumaba. Sabihan nyo yung mga kadre nyo dyan, mga tropa na huwag pababain. Yun ang kuha namin sir doon sir. Unity talaga sir, pati civilian. Magsabi din sa amin yan pag may makita na mga limbawa sir, armado. Kasi nung unang panahon, nung bata ka pa, hindi ganun ang style, di ba? Yung mga civilian ayaw magsalita noon. Yes sir. Anong nagbago? Anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba noon sir, siguro sir, yung mga Abu Sayyaf nung una, hindi nila pa pinapatay siguro yung mga civilian. Katulad natin. Pero nung lumabas na siguro sir yung tinatawag na ISIS, kahit kapatid mo, pag doon ka na sir sa ISIS, pag naging sundalo yung kapatid mo, pwede mo daw patayin sir. Yun ang pagkakaalam ko sa mga kwan sir. Narinig ko lang yun sa mga kapitbahay namin sir. Bakit may napasok ba sa ISIS na kapitbahay nyo? May napasok ba na Abu Sayyaf na kapitbahay nyo? Wala din sir, napasok. Pero sir, sa totoo lang, yung mga unang panahon, may pinsan din ako na Abu Sayyaf na nagkwan. Pero namatay siya sir. Sige nga, ikwento mo nga yung pinsan mo na Abu Sayyaf. Bakit siya nag-Abu Sayyaf? Yun lang sir ang hindi ko maanuhan kasi bata pa man ako noon. Pero ang naabutan ko sir nung kwan, nag-Abu Sayyaf siya pero namatay din siya. Kaya yun na, hindi na namin ginaya yun. Kung magandang kwan yun, hindi sana siya mamatay kung hindi siya nag-Abu Sayyaf. Yeah. Na nga sir. Walang hantungan. Oo, walang hantungan sir. Na ngayon, yung nga, ang pangarap mo ngayon, mapatapos. Ilan anak mo? Marami na sir, 7 na sir. Yes sir. Okay ka. 7 na yung anak ko, yung bunso sir, kambal pa. Sipag mo naman. Kaya ka pala nagsisipag ng Kapgo Commander ngayon. Yes sir. Dahil sa mga bata, ang gusto ko sir, hindi na matulad sa amin dati na hindi makapagtrabaho ng maayos yung magulang. Ang gusto ko na katulad ngayon na okay na. Magastusan na sila ba? Mapaaral na sila sir. Pero halos hindi rin baka panipaniwala sa'yo na may ganitong kapayapaan na? Parang, ano ka na, nagugulat. Katulad kanina ni Saman sabi niya, 56 years old na siya Parang ngayon lang siya makatikim din ng kapayapaan Yun na nga sir. Kasi yung Kabunta ka sir, 20 years yan bago na uwian doon. Yung lugar namin, doon sa kwan. Bata pa kasi kami sir, hindi talaga nauwian doon. Kahit may niyugan ka na sir, kumbaga may niyugan na kami sir doon, parang magnanakaw din kami sir, takot sa sundalo, takot din sa kwan. Okay lang yung sundalo, dalhin ka pa sa baba sir. Pero nung Abu Sayyaf, kung hindi ka magkuhan sa kanila, makipagsunod sa kanila, magsabi ka doon sa baba, lalo na magsabi ka sa tropa sir na kwan, wala. Patayin ka din sir. Kung makita na kung makita ka doon, halimbawa, siyempre magsabi ka man, may ano doon, pag may tropa sa baba, ikaw na yung targetin doon sir sa baba. Kaya nagiging mga bipat na yung iba sir. Nagiging mga kapgo na. Dahil wala talagang, no choice. No choice sir, no choice. Kaya malaking pasalamat namin na dumating din dito yung Special Forces. Anong naging epekto ng Special Forces sa inyo? Maganda sir, yung pinakita sa amin na mapag-aralin yung mga anak. Tinuruan pa kami sir ng kwan, ng maayos na kalagayan. Pero hindi mo naranasan sa ibang mga sundalo yan dati pa? Hindi pa? Hindi pa sir, kasi ang sundalong dati sir, ang naririnig ko sir nung bata pa ako sir, nag-aaral pa ako, puro bakbakan lang yung naririnig ko noon. Kasi ang daming Abu Sayyaf. Ang daming Abu Sayyaf, daan lang yung mga tropa. Wala kang marinig sir kung hindi bomba doon sa taas yung marinig. Nung nag-aaral pa kami sir, nung panahon ng 2009. So kinalakihan mo pala ang giyera? Sir? Kinalakihan mo ang giyera dyan sa inyo? Lumaki ka na naririnig mo ang giyera at mga gulo? Yes sir, lumaki ako sir sa mga ganun na kwan. Ikwento mo nga yung mga bilang bata, yung mga hindi mo makalimutan bilang bata na mga pangyayari dyan sa inyo. Pangyayari sa amin sir na yung narinig ko sir nung bata pa ako, wala. Magpunta na doon sir sa taas yung mga magulang ko. Nung makita ko sa kanila, baba na naman, hindi makapagtrabaho ng maayos sir. Na hindi makapagtagal sa taas? Hindi makapagtagal sa taas, yun ang nakikita ko.
matagal ko yun sir na naranasan yung mga ganun na kuan. Hanggang nagtanda ako. Ngayon na lang sir yan na kuan na peaceful nung 2024 ata sir. Doon na unti-unti na nakuan. Pero yung mga encounter dyan noon, apektado kayo. Apektado, Pero sir. igasan kayo. Hindi naman kayo. Oh, hindi naman kami sir sa taas kasi hindi man pwede sir pagbayan doon pa sa Kabuntakas. Doon pa kami sir sa Igasan. Doon kami talaga. Kahit yung lugar namin doon sa taas, lahat ng mga civilian sir, doon sa baba, Igasan. Pero kayo, talaga Kabuntakas talaga. Kabuntakas talaga sir yung papa ko. Yung mama ko sir, taga doon sa Igasan. Doon na kami nakatira sa lugar ng mga mama ko. Kasi si Radulan Sahiron, taga doon talaga sa Kabuntakas, di ba? Si Radulan Sayron sir, taga ano yan, taga Lumbaan yan. Tapos nakapag-asawa siya ng taga Kabuntakas. Nung first, si Radulan Sayron sir. Yun mga parientes ng asawa niya yung nandyan. Yo, marami rin mga asawa nun sir. Iba-ibang barangay siguro na pag malibog din sir. Pero ikaw ngayon na trained ka ng SF, gaano ang katiwala mo ngayon? Ano ka, halos mini sundalo ka ngayon, di ba? Yes, sir. Gaano ka katiwala ngayon na okay yung teamwork namin maganda yung samahan namin ng SF, ng 30-feet at saka kayong mga kapgo? Gaano mo masabi yun na, hindi, tiwala ako sa mga sundalo ngayon? Tiwala talaga ako sir sa mga sundalo kasi yung kalaban nga, napasama sa, halimbawa, yung mga Abu Sayyaf sir, napasurrender, doon ako magtitiwala talaga. Kasi yung Abu Sayyaf, hindi, ang kuhan doon, hindi tayo nagiging Abu Sayyaf kasi sa sundalo, yung Abu Sayyaf, nagiging sundalo. Yun ang pinagkuhan ko sir. Tiwala talaga ako sa tropa sir. Masarap bang may kapayapaan? Masarap talaga sir kasi siyempre kahit saan ka magpunta, walang gulo. Na hindi ka natatakot. Kahit gabi ka na magdaan-daan dyan, sir, sa mga bukid, pwede. Pwede. Pwede, sir. Noon, wala talaga. Noon, wala talaga, sir. Sa Luzon kasi, kahit saan-saan ka doon, walang problema eh. Yun na nga, sir. And bilang isang tausog, pasalamat ka rin ngayon na nangyari na to, ganon? Yes, sir. Pasalamat talaga ako, sir, na nangyari na to yung kapayapaan na to, sir. Lalo na sa bayan ng Hulo, sir. Itong Patikul kasi, itong bayan nyo, talagang nangyari rin napakadaming gulo. Napakadaming gulo, sir, sa Patikul. Dito na talaga, sir. Buti na lang, sir, nung panahon ng kuwan. Kasi doon din sa amin, sir, magkwento ko, sir. Redo din yan, sir. Nung dumating na yung Special Forces, doon na yan na ano yung mga nagre-redo. Nagkamayan na sila. Nagkasundo na. Dahil yan sa 13 company, Special Forces. O sige nga, sa mga hindi alam ang Redo, ikwento mo nga kung anong Redo, ano ba yun? Paano ba yung awayan na yan? Kasi meron yan sa Northern Luzon pero hindi Redo ang tawag. Dito, paano ba yan? Yung Redo, sir, tinatawag dito sa amin, tinatawag yan sa Tausug na kontra. Na, yung nagbabarilan na sila. Yung dalawang angkan. Tapos may mamatay sa kabila, ganti na naman sa kabila. Yun, walang hangganan yun, sir. Ang pasasalamat namin, sir, nung dumating na yung mga tropa, sir. Lalo na nung dumating na sa Kabuntakas yung 13 company, sir. Nagkasundo na yung mga kwan. Nagkaisa na lahat. Unity na, sir. Bakit noon yung Redo talaga? Redo talaga, sir. Pag sa Redo, nakakatakot yan kasi tausog. Civilian yan versus civilian. Ganti-gantihan yan, sir. Pasalamat ka lang kung hindi kasama dun sa angkan na nag-Redo. Kasama, sir, ang mga papa ko, sir. Sa kabila. Ganon. Salamat ko, sir. Nagkasundo na. Nakapunta-punta na kami kahit saan. Doon sa Tambang, Sitio Tambang, o doon sa, makapunta na kami, sir. Bakit ba kung... Sige, ikwento muna natin, Redo, Bakit kung hindi maluta... Ay. Sir. Bakit ang Redo... Ang Redo, kadalasan ba talagang meron talagang gigit na para malutas siya? Meron din yan, sir. Siguro yung mga mayor. Mayor, yan. Mga mayor, yan ang mga nagpapakuan sa mga tao, sir, para magkasundo. Sila yung gigitna talaga. Gigitna. Kailangan talaga may gumitna. Yes, sir. Hindi malulutas ang Redo na walang gigitna. Yes, sir. Paano gumitna ang 13 Special Forces? Siguro, sir, kasi nung panahon na yun, sir,
dinala na doon kay Miro sa Taglibi. Naka-escort pa ako noon, sir. Yung panahon na yon. Kasi doon ako nag-duty sa Tambang, sir. Doon na siguro nagpulong-pulong kami doon sa Municipal of Taglibi yun, sir. Yun lang, sir. Na parang, nga, dami nyo palang hinaharap na mga ganyang gulo dito. No? Hindi lang Abu Sayyaf pala, Rido pa kasi Rido. medyo mas madugo yun kung hindi malutas. Correct, sir. Kasi ganti-gantihan yun, sir. Na ikaw ngayon, nung natapos din yung Rido, tapos kapgo ka, parang medyo hayahay ng kaunti. Yes, sir. Hayahin na talaga, sir. Kasi yung nagredo na yun, sir, hindi rin yun bali magpinsan din yun yung mga kuwan. Yung nagre-Rido? Yung nagredo, kaya parang mahirapan talaga yung mga magiging anak nila ba? Pag ganon yung kuwan, pag may redo talaga, sir. Bakit may nagtatagal ba na Rido? Ng ilang taon? Mayroon din, sir, siguro. Nung hindi pa nakapunta yung tropa dito sa kuwan na walang sundalo. Delikado yung lugar, sir, na walang sundalo talaga, sir. Kasi maglabas na doon yung mga kuwan, sir, mga halimbawa, yung mga kuwan ba? Ano ba yun? Mga gangster? Na Siga-siga ba? siga-siga na galaw. Yung siga-siga na galaw. Sige nga, ikwento mo nga, sa mga kultura dito, may ganon din talaga na siga-siga talaga na galaw. Kasi dami armas dito. Yes, sir. Mayroon din siguro, sir. Pero hindi man, sir, sa lahat. Hindi sa lahat. Hindi sa lahat ng tao na ganun, sir. Lalo na kung makapag-aral ka. Kaya maganda, sir, yung makapag-aral talaga yung mga kabataan. Doon mo matutunan yung kwan. Saka makatraining ka na, doon mo na malalaman yung kung ano ang tama o mali. Sige nga, ikwento mo nga, gaano ka-importante na na-train kayo? 13 Special Forces ba ng train sa inyo? Yes, O sir. 35? 13 Special Forces, sir. 6 is Battalion. Si Batalyon. Panahon pa nun, sir, ni Sir Kaido. Ikwento mo nga yung gaano ka-importante yung training sa'yo. Bilang isang, di ba, civilian ka eh. Yes, Tapos, na-train ka. Gaano ka-importante yung ganong training sa'yo? Kaya importante, sir, yung training sa amin, sir. Kasi doon, turuan ka talaga, sir, na magrespeto sa kapwa. Sir, halimbawa, turuan ka ng magandang kuwan ba, sir? Ano yun sa tausog, sir? Na kahit tausog na, sir, hindi ko maanuan. Pure tausog ka, di ba? Pure tausog ako, sir. Pagrespeto. Pagre-respeto, sir. Disiplina. Disiplina. Yun, doon, marami kaming natutunan na sir. Yun ang malaking pasalamat namin na naging kami na-train kami ng 6th Battalion, sir. Ganon ba? Ang disiplina, malaking bagay ba? Kasi sa inyo, sa biging tausog, hindi naman natin sinasabing walang disiplina, pero yung iba ba yung disiplina itinuro ng SF sa inyo? Yes, sir. Iba, sir. Madagdagan pa, sir, yung kung halimbawa, marespeto ka din na tao. Siyempre, madagdagan pa yan doon, sir, kasi nakatrain ka. Iba talaga, sir. Kasi nung hindi pa ako nakatrain, sir, minsan, kung makikita ako ng baril, gusto ko talaga mag-awak ako. Nung nakatrain na ako, sir, siyempre, alam ko na yung tama o mali doon sa kwan, sir. Bakit ba ang tausog parang gusto nyo umawak ng baril? Wala, sir. Ngayon, 5 taon ka na nakapgo. Yes, sir. 5 taon na, sir. Gusto mo pa ang tuloy-tuloy ba magkapgo? Gusto ko pa, sir, na tuloy-tuloy. Hanggang sa magtanda ako, sir, kung kaya ko pa. Ganun ba? Yes, sir. Dahil? Dahil sa kabubuti ng mga, lalo na ng mga kabataan at saka kapayapaan, sir. Sana hindi na magbalik ng dating panahon, sir. At mapag-aral mo, mga anak mo. Yes, sir. Lahat, sir, nag-aaral yan, sir. Doon na ako kumukuha sa panggastos sa kanila, sir. Saka alam ko, isa kang tatay na talagang kumakayod para sa pamilya, para Yes, sir. talaga. Magsukol, Post Commander. Sir. Ano din?